From the island of Bohol to the heart of Cagayan de Oro, meet a self-taught artist whose passion has never faded. A member of Artsada Cagayan and Bulak, creates art that speaks of faces, places, and simple living. With pencils, charcoal, pastels, soil, and acrylics, he brings life to portraits, landscapes, and stories of the highlands. From local exhibits to live sketching events, his works have been celebrated across Visayas and Mindanao. A true Cagayanon artist, sharing his gift with the community. Meet Sir Rolly Hinampas. I am Queen Fernel Gianero, and today we're going to talk about your story and how you became an artist. So, sa first part, sir, we would like to ask when did art first come into your life in a way that just felt special? Like, pwede nimo ma-share ang moment nga na-realize nimo, sir, where dili siya hobby but parang passion din mo siya. Start ko hilig sa art elementary pagid ko or before nag-school ko kay mahilig ko sketch sa mga papel ba. Pag elementary na ko, maka-appeal ko mga division contest na drawing contest. So ato nga time pasyon na gid nako nga gusto mo ko mag-drawing kada adlaw. Kay maboring ko kung wala ko'y buhaton. Katulgon ko. Laylay akong emosyon. Pero once mag-drawing ko, happy ko. Kuhan da yun. Antod na high school ko. Dito, mas ning kuhan pa siya kay nag-earn ako sa high school ko. Nag-earn ako sa akong mga drawing and calligraphy. Kaya namin nagpa-commission sa ko. Antod, pag-college, nakuha na yun ako. Enhance at basta. Since na-mention mo, sir, nga since elementary pa ka nag-start of art, kanang supportado ka sa imong family and friends na, sir, or imo adyo ng own decision? Own decision yun na ako. Own decision yun. Kay atong time, silbi, bisan sa akong mama, makuan siya na meron ko nung gagawa na akong mga notebooks, mga kuan kay kada page na drawing. Pero akong papa, isa siya na pagsige sa ako. Okay. Mahilig po siya sa art. If balik ka sa imong pagka-childhood, sir, na ba yung memory or experience nga ning tatak sa imong ang art or mind as an artist na karon? Siguro, pagkuan ako, kato elementary ko kay sa division contest na mo, 51 school ang ning appeal, second ko. So, based sa imong gingon, sir, as we all know, sad na every artist has a journey of learning. So, how did you practice and improve your skills over the years? Was it through formal lessons, workshops, or just imo lang on, sir? Kuan yan ako na manso akong skill sa pag-drawing, sa art. Pagkuan na ako college kay nakamit og friend nga kuan siya nga nag-schooling ko siya, pero kuan na to art workshop lang akong naatinan pag college na ko 2 months ko, pero dili man ko comfortable sa 2 months kay igo mo ko maka-sketch og kuan. Na-fine ako siya, nag-continue ko even nga wala na ko nagkuan, wala na ko akong art teacher. Silbi nag-ato ko siya ang gallery permi kay mag-drawing na ko. Bisag wala na ko nagbayad sa iya. Silbi kay mura ko nag-working sa iya ba, maglimpyo ko sa gallery. Ang kuan adto kapalit adto para matudloan lang ko niya. So ikaw jud din own of what, sir? Ako nag-struggle sa ako. Do you think, sir, imong personality visible siya sa imong art karon? Siguro, pero ang ako nailang ko sa akong art is portrait kay commission gid ko since 2001. Nagdawat ako commission, proper na professional commission gid nga ako kanang mga portraits until now. So, since na-mention mo, sir, nga 2001 to, sir, no? Start ko. Nag-exhibit ko sa Urama ito nga time.
Napay certain exhibits or awards nga or projects nga ning mark jud siya sa imong journey as an artist, sir? Like as a professional setting na siya. Siguro daghan man, pero ang naka mark mayo sa kuha ang nag-exhibit mo dito sa Manila kay Juan Silve. Ito nga year. This year lang, last February. Kay dito manggod na dito ang pinaka kuan lugar Silve, mga kuya na dito sa Manila. Silve na dito ang nag-generate ang art gyud. Kay mo tong we all know dire kayo more on digital man sila. So dito nga time dito mi sa Manila Clock Tower Museum, Silve pinaka-center na sa Manila, nadia ang City Hall. So kato remarkable to sa ako kay dito mi na ila sa ila nga mo na among trabaho on the spot skits manggugo. Sa tanan, sir, na ba artwork na closest to your heart, or if ever na, unsay story or meaning behind that artwork? Siguro tanan akong artwork ako manggong heartily magna tanan laylay nagsilag story. Silve ang ako manggod, ang akong vision is kanang mapaabot na ko unsa na sa akong heart ba through my artwork. Simple lang na siya pero imo tutukan nanay sa story, ikaw makahimo kag story tungod sa akong mga strokes o akong style. Kay ako manggod sa among family kuan may nagdako ko sa kuan ba kanang probinsya. Silve makita ni mga artwork gusto ko more on greens or people nga ko mga artworks. So mga highland nga akong gi for free nga kung pwede magpabilin siya nga na kay kuan siya ba kanang layo sa pollution kunya tahimik ba ang kuan. What's the best feeling you've had when people connected with your art, especially sa imong own community, sir, like sa imong i-paint nga provinces, unsa yung ma-feeling mo, sir, as an artist? Sa nga time nga nagapaint ko is sa ako magod akong target is happy ko. Happy. Feelings ako happy ko. So kana mga scenery, although imong tanong siya basag lonely kay mingaw ba. Di ba mga scenery na ko makita niyo akong artwork. Nga ako mga scenery mingaw siya. Kay sa ako nang gi-kon sa galingon nga. Kung magugo kanang dili ko gusto magkahalubilo man ko pero gusto ko kanang peaceful ba, peaceful mo na nga okay paabot nila nga gusto ko kanang peace, world peace. Gusto mo ipabot sa paabot nga gusto ko peace. Na ba specific moment or year, sir, nga na-feel nimo nga na although sa tanan struggles nimo as an artist since dili makasupported sa everything, sir, nga naka-feel ka, yes, I made the right choice, nga kani nga passion ako ipadayon? Siguro pag kato na nag-high school pa ko. So doon na dyan, sir? Okay. Pag-college ganyan ako, nangita ganyan ko din sa Cagindero, kaya din ako nag-college sa CU. Hindi ako nag-graduate. Pero akong course, layo na sa akong kaya wala ko nakita nga lain course ba. Graduated sa ka nga program, sir? Criminology. Pero sa una man gud akong first passion is music, gagitar ko Pero wala mo ko na tanaw na ko sa akong music, murag dili bitaw siya murag dili ko makita or unsa kanang wala ko na kuan ba improve. Ang ikaduha na akong passion is martial art. Hilig ko sa martial art. Moton pag abot na ko sa CU, wala bitaw na ako na kita walay art diha. Akong nakita ko na nagjudo. Nangutan ako unsa na nga course nga malibre. Sa PE na sa criminology. Sa crime akong kuan na lang hilig sa martial art. Gaw sa art. Hilig ko sa ingana. So, sa struggles and challenges, sir, of course, na mo na-mention na ganyan ay tanan journey, dili siya easy for you. Sa tanan struggles and challenges nga imong na-face as an artist, unsa ang pinakalisod, sir? Pinakalisod siguro akong struggle is kanang pag-educate sa viewers sa unlike way back to 2022 ata nga nag-straight na ko nagkuha ko sa art. Silve
after pandemic ba, nag-open na to niya. Nagbalik ko sa on the spot. Di kami sa limpit kay mo, nag-free gani ko. Free tanan mo labay among dringon. Nya kay study man to, study man so ang uban mo hatag, uban dili, ang uban sawayon, dili mao. Pero kadto ako struggle kay ko kay ako magiulawon ko mo na akong painting makita nimo nga PC silbi dili ko kuan sa tao ba magiulawon ko nya kadto nga time murag nangisog lang ko ba kay ang akong ma-kurso ang akong mastery ba sa pag-drawing sa live kay mo na pinakataas mo gud pinaka-highest nga kuanon i-achieve sa usa ka artist na mag-drawing ka live nga imong model within short time lang. Nabay time sa atong nga year sir, during atong nga year. Nabay time nga feel nimo mura na mo give up sa art. Oh, katong nga year sad, murang mo give up nako kay ako nakita ba nga makita nako gipanglabay nila akong drawings kay wa sila ganahe kay pangit kay gi-practice bitaw mga tao sir, the way view nila ang labay nila nya uban pangpilit dito sa wall sa kaya na silbi ako to silbi mo give up na ko kay dili na lang mo artist magkuan na lang ko manarbaho na lang ko pero akong una ano ko nagasugod na ko silbi mo man akong dream nga may mo kong artist so kani kung gibutang ko ani gitagaan kong pisto so nay purpose si God nga ako ni ma-achieve. Unsay since na-mention mo sir nga na ay nag-push through sa imo. Unsay ni push through and continue creating despite those struggles? Siguro akong self na siguro kay ningundang ko atong murag itong nabuli ko sa akong kuan tungod sa akong pagtuon. Kung ningundang ko ato wala na ko karon kay kuan mo ko abroad mo ko kuan ko 10 years ata OFW ko since 2007 so bago lang kayo ulit sir or last 2023 nakabalik ko pero naka-stop ko ato within 6 months or 8 months stop ko pero gadoing po ko dito sa gawas Saudi ko itong time. So even though OFW ka sir, wala gyapon nimo gi-stop imong passion nga mo draw? Ang mga company na may nila mga poster making hindi ko masika na first gig ko. Pirmi ko dito ma-award doon sa company. Dili sa Philippines matagaan jud gyapon opportunity sa abroad. Okay. Siguro ipa-remember sa siguro sa ako pulling din sa kuha nga di artist ko kay bisa no dili na to part sa akong trabaho lahi akong trabaho construction ko dito pero namay yan na art niya matagaan mo ko award kay dili ko masika ma first go So, in my opinion, sir, do local artists here in Northern Mindanao get enough support and recognition? So, if not, what changes would you like to see for the art community? Siguro, sa pagkakaroon, ang mga malls karon may nag-invite sa mo usually, last time katong sa DTI. Pero, ang diri sa atong Northern Mindanao, murag kuan pa kayo sila sa art mo doon, wala pa kayo may tagagi space nila nga arang tapok ang mga artist ba and open salamat ganmi ni SM Malls nga pirmi nila invite sila makuan napa may exhibit sa dito sa Uptown na may gallery gid gibuhatan may gallery dito so for public sir open to public pwede mo makaadto na maganay mangyari mga benches pwede mong standby. Since you've experienced both victories and hardships in your career, what lessons have you learned that you would like to share with young or aspiring artists? Siguro ako lang i-share sa mga mga new art or mga aspiring artists na kuan pa sila, struggle pa. Ang art mo struggling na lifetime kaya mag-struggling unless maila ka sa kuan kana sa
whole world or sa nation, pareha ng mga national artist, maragli struggle na sila. Ang pare sa ang labi na katong tuon lang ana, ilang habi-habi lang. Dapat kuan nila kana kung gusto gid sila nga mapurso ilang pilion gid ang pagka-artist. Kuan gid kanang silbi sacrifice gid ka. Sacrifice gid ka. Last question, sir. If people were to remember you and your art many years from now, what do you hope your legacy will be? Siguro, magpabilin sa ila. Gusto ko magpabilin sa ilang mind na kuan, ang art is lifetime kuan study. O dili lang sa isa ka artist sikat siya or masikat siya or makita siya, pero ipamukha sa kuan ba ni kaning art mo culture ni siya sa Pilipino. So through art ipakita na mong different culture sa Pilipino nga kanang magpabilin ba either mag-digital na o unsa na diha, at least sila magpabilin sila nga kanang ilang pursige nga makita sa uban nga naa pa din na nga kaniadtong mga culture, mga kabilin nato ba gikan sa mga ninuno pa kay ang art man gud dili man gud na nga para sa usa ka artist, para na sa tibok kuan Pilipino, whole kuan na whole nation nga ang atong culture buhi permi kung na mga artist mo na nga katong mga artist nga aspiring dapat makuan sila kanang tagaan gila time bisan pag magkuan sila kasi ilang mga course tagaan nila time apil sila mga exhibit, mga workshop kaya na may mag-workshop ang mga senior artist o kaya kuan mo din sa para ma-train sila nga ana. So ako ikakuan na akong ikabilin ng legacy nga makita ang ako mga artwork through generations nga unsa akong style sa akong kaingon ang akong artwork kuan siya kanang tanaw ni umingaw siya kay ang akong ipabot na gusto kong peace. Ano lang. Wala to, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Behind every brush stroke is not just color, but courage. Not just skill, but sacrifice. Sir Rolly Hinampas reminds us that true art is born from resilience, passion, and that unshakable belief that creativity can change lives. This is more than an interview. It is a testament to the power of local talent, to the spirit of Mindanao, and to the truth that art will always find its voice. I am Queen Fernel Gianero, and this has been the art of Sir Rolly Hinampas. Maraming salamat, and may we continue to support and celebrate our very own artists.